Hello guys! So for today's video, gusto ko lang pag-usapan yung topic ko dati nung nakaraang week na na sapat na ba kung ang isang Indiano is pinaglaban ka sa kanyang pamilya? Ayan. So sapat na ba yun? Then after that, kinasal kayo, then nagsama kayo. So most of the time joint family kasi ang nangyayari dito, no. So pagka nagsama na kayo, alam nyo yun, yung limited na yung ano nyo, yung freedom. Limited na kasi yung freedom. So magbabase lang ako sa aking experience, guys, no. Kasi isa ako sa pinaglaban. Ayan. So, isa kasi ako sa pinaglaban, guys. So, grabe yung napagdaanan ng asawa ko para mapapayag ang aking mga in-laws, mga biyanan na pakasalan ako. Grabe yung ininvest niyang pagmamakaawa, grabe yung luha niya. So, ano ko yun, guys, nakita ko yun kasi alam niyo yung first time kong ma-meet ang aking mga biyanan sa mismong bahay nila dito sa city namin, no. Naririnig ko yung ano nila, diskusyon, alam niyo yun, kasi nabanggit ko sa inyo, no, na ayaw ng mga biyanan ko sa akin, ayaw nila na mag-asawa ang asawa ko ng ibang lahi kasi nga ang iniisip nila paano daw ako makaka-adjust dito. Alam nyo yun, kasi nga yung different of culture, tradition, ayan, yun yung itiisip nila, tsaka yung iniisip kasi nila yung seguridad, guys, yung kaligtasan dito, kasi as a foreigner, guys, hindi basta-basta kasi ang kailangan mong awareness dito pagka foreigner ka. So swerte na lang, guys, kasi hindi ako mukhang foreigner dito, is parang nagmumukha kasi akong Indiana dito, guys. Walang makakapagsabi na ibang lahi ako unless magsalita ako. So yun isang advantage ni Mr. guys, kasi kala nila si Mr. ang foreigner, ako yung Indian. Yes, mahal. What should I do with this? What should I do with this? Just play with this. Play? Si Jazz, oh. So, dito kasi kami sa taas ni Jazz, guys. Kaya, naisipan kong mag-vlog kasi wala akong ma-upload for today. Yun yung naging worries nila na baka daw hindi ako maka-adjust or mahirap akong maka-adjust lalo na sa pagkain. Pero thankful ako, guys, kasi mga worries nila hindi naman naging hadlang. Alam niyo yun, ang dali kong na-adapt yung pagkain nila, halos gusto ko lahat, wala nga akong ayaw na pagkain nila So yung pagkain ng rice, kahit papano naman kahit bihira, nakakain naman pa rin ako ng rice dito, kahit hindi ako nakakapagluto, guys, ng gusto ko, pero carry lang yun, kasi ano lang naman yun, understanding na lang, kasi nga joint family kami. So bilang respeto na lang sa mga in-laws ko, no, kahit gusto ko magluto pero hindi pwede. Ayan, kasi dito, guys, sa totoo lang, lahat ng bagay kailangan is tinitipid. Yes. Kasi dito sa ano namin, sa pamilya namin, guys. Dito kasi, guys, kung maaari lahat tinitipid, hindi yung yung sobra-sobra ang gamit, ayaw nila lang ganun. Ayan, so para din naman sa kinabukasan din, kaya ganun sila kung makapagtipid. Ayan, so kung yung question na sapat na ba yung pinaglaban ka, then after that, pagkarating mo dito is limited lahat. So for me, guys, sapat na yun na pinaglaban ako ng asawa ko. So yung kasi nga ever since naman, guys, kasi 'di ba nagtumira ako ng halos 1 buwan sa kanila nung hindi pa kami kasal. So alam ko na yung magiging sitwasyon ko dito. Alam ko na. So may idea na ako. Kaya hindi na rin ako nahirapan mag-adjust. Ayan. So for me, sapat na yung ipaglaban ka ng mahal mo hanggang sa dulo, yung hindi ka na iiwan sa ere. Dahil nga nasaksihan ko kung paano niya ito ginawa. So bumuhos ng luha, ayan, bumuhos ng ano ba tawag doon, pagmamakaawa para lang mapapayag sila na pakasalan ako. Kasi that time, guys, sinabihan ko si Mr. na once na this time na pagpunta ko hindi pa kami makasal,
baka hindi na ako payagan ng papa ko ulit na pumunta dito sa India. So, grabe yung pagmamakaawa na ginawa ng asawa ko that time, guys. Nung naalala ko, 2019 eh. Grabe yung pagmamakaawang ginawa niya sa kanyang mga magulang para lang mapapayag silang pakasalan ako sa dito, guys, court marriage. So, that time, guys, ilang linggo na lang uuwi na ako, babalik na ako ng Pilipinas. So, ginawa talaga lahat ng asawa ko para maikasal kami bago ako umuwi ng Pilipinas. Kasi, kung hindi siguro nangyari yun, guys, hindi ko alam kung may forever kaming Indiano. I mean, kung andito ako ngayon or kung anong nangyari that time kung hindi kami nakasal, hindi ko din alam. Ayan. So, kung yung sa iba, guys, hindi sapat kasi pagdating nila sa India, siguro yung expectation nila nagbago. Alam niyo yun kasi marami dito nangyayari yan eh, na yung expectation nila, yung mga pinangako ng mga asawa nila, then pag once nandito na sila sa India is hindi nangyayari. So siguro sa mga ibang cases, yung time na pinaglaban ka is hindi sapat sa kanila dahil nga sa ganong naging sitwasyon nila, no. Pero in my case, guys, sapat na sapat until now, kahit may mga pagkakataon naman na wala namang perfectong pagsasama, no, tsaka relasyon sa mga biyanan. So normal lang yung minsan hindi pagkakaintindihan dahil nga sa language barrier. Pero masasabi ko pa rin na blessed ako, tsaka masaya ako kung saan pamilya ako nabibilang. Ayan, so yun lamang ang masasabi ko, guys. Ayan, sa vlog na ito. Thank you for watching again, guys. Bye!